Magandang umaga sa inyo mga bayo, no? So, kakatapos lang ng laban ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand. So, ngayon mag-update tayo ngayon kung ano nga bang mangyayari sa Gilas Pilipinas after nilang matalo sa New Zealand sa score na 86-94. So, pag-usapan natin ngayon yung magiging standings and kung sino yung makakalaban ng Gilas Pilipinas and kung makakapasok pa ba sila sa next round. Okay? So, simulan muna natin guys kasi sa pagkatalong to ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand, malalaman na natin, may idea na tayo kung ano yung magiging placing ng Gilas Pilipinas sa group nila, sa Group D. Okay, so since talo nga sila sa New Zealand, check natin yung current standing dito. Yan. So, sa Group D, yan. So, currently, ang nauna dyan is yung Chinese Taipei with 2 wins and 0 losses. Tie na sila ngayon ng New Zealand with 2 wins and 0 losses. Okay? Tapos, nasa third place tayo currently ngayon. Tabla tayo sa Iraq with both 0 wins and 2 losses. Okay? So, dahil sa talo tayo sa New Zealand, ang possible na maging outcome natin is either third place sa Group D or matanggal tayo sa FIBA Asia Cup or ma-out tayo. Okay? Depende yan sa magiging kalalabasan ng last game nila kontra sa Iraq. Okay? Yan, Iraq versus Philippines. I think sa Sabado to kung hindi nakakamali. So, most likely, malaki-laki yung chance natin dito sa Iraq. Kasi itong Iraq, naglaro sila kanina, tinambakan lang sila ng Chinese Taipei. So, kung based on paper, stats, and rankings, power rankings, kayang-kaya nating talunin yung Iraq. Okay? Kung pagbabasehan natin yung naging performance natin sa Chinese Taipei in New Zealand, kayang-kaya natin yung Iraq kasi nakadikit tayo sa Chinese Taipei, ganun din sa New Zealand. Okay? Maganda yung mga pinakita natin. Especially dito sa New Zealand, maganda yung naging pinakita natin. So, sayang lang talaga dito is yung laban sa Chinese Taipei. Siguro, nagkaroon lang siguro ng jet lag. Okay? Dahil doon sa naging biyahe nila. Kaya hindi naging maganda yung naging laro nila. Pero, give credit na rin sa Chinese Taipei dahil parehas lang naman ng naging situation nila sa Gilas. And sa gabing yon talagang mas maganda yung naging pinakita ng Chinese Taipei kontra sa Gilas Pilipinas. So, ang mangyayari ngayon nito mga bay is dapat talunin ng Gilas Pilipinas yung Iraq sa Sabado para maging 1-2 tayo. Okay? Magiging 1-2 yung standings natin. And magiging third place tayo sa Group D. So, pag natalo natin yung Iraq, laglag na yung Iraq. Yan. And magiging ganito yung standings natin. Magiging number 3 tayo sa group natin. And etong Chinese Taipei and New Zealand is maglalaban pa sila for number 1 spot sa Group D. So, most likely maganda din tong laban na to, mga bayo, no? Abangan natin yan sa Sabado, Chinese Taipei and New Zealand. Sigurado magiging dikit din yung magiging laban yan or baka tambakan ng New Zealand yung Chinese Taipei or baka tambakan naman ng Chinese Taipei yung New Zealand. Pero most likely feeling ko dito magiging dikit to. Same ng naging laban ng New Zealand kontra sa Gilas Pilipinas kanina. Pero mananaig pa rin dito, tingin ko, is yung New Zealand. So, kung tama yung prediction natin, magiging 3-0 yung New Zealand pag nanalo sila sa Chinese Taipei and magiging 2-1 naman yung Chinese Taipei. So, magpapalit ng pwesto, magiging number 1 yung New Zealand and magiging number 2 yung Chinese Taipei. Okay? So, sa mga nagtatanong dyan, papasok pa rin tayo, may chance pa rin tayo makapasok sa next round, sa knockout stage. Okay, kailangan lang natin talunin yung Iraq sa last game natin. Okay? Ngayon, dito na papasok yung posible nating makalaban sa round of 12. Okay, kasi bakit round of 12? Kasi ito yung knockout stage
para sa quarterfinal slot. Kasi yung number 1 dito sa group, every group is automatic quarterfinals slot na. So kung mag number 1 yung New Zealand sa group natin, which is most likely yan yung mangyayari, automatic na silang pasok sa quarterfinals. Waiting na lang sila ng posible nilang makalaban. And then yung Chinese Taipei and Gilas Pilipinas is maglalaban crossover, okay, sa Group C para sa quarterfinals berth, okay, or quarterfinals slot. So sinong posible natin makalaban sa Group C? So sa Group C nandun yung Jordan, KSA, India at saka China. So most likely ang magiging number 1 sa Group C is China. So bali automatic waiting sila for quarterfinals. So ang hintayin na lang natin is kung sino yung magiging number 2 and number 3. Pero actually yung China, hindi pa sila sure ball talaga na number 1 sila sa Group C. Kasi tie sila currently ngayon sa Jordan with 2-0 yung win-loss record nila. So maglalaban pa tong China and Jordan para sa last group stage game nila. Posibleng malaki yung chance na manalo yung China, pero posible ding makasilat yung Jordan para makuha yung top 1 spot sa Group C. Okay? So yan yung hindi natin matatanggalan ng chances na matalo ng Jordan yung China. Pero mas papabor talaga sa China yung matchup nila kontra sa Jordan based sa naging performance nila. So kung ito yung magiging scenario sa crossover, kung manalo yung Jordan kontra sa China, magti 3-0 yung Jordan. So sila yung mag-aabante sa quarterfinal slot. Ngayon ang mangyayari nito, magiging second place yung China. And pagdating ng crossover knockout stage para sa quarterfinals berth, makakalaban natin yung China pag nag number 2 yung China. Okay? So medyo mahirap and malakas na kalaban yung China. Yan ay kung matatalo ng Jordan yung China. Okay? Ngayon naman, pag natalo ng China yung Jordan, magiging number 1 yung China, magiging number 2 yung Jordan. Okay? So, posible na Jordan yung makalaban natin. So, dapat pagdasal natin na matalo o nanaisin natin na matalo ng China yung Jordan para maging number 1 yung China and mag number 2 yung Jordan para sila yung makalaban natin kesa sa China. Okay? Pero, posible pa rin yan lang yung yung third spot dyan is maging fix na. I think KSA or Saudi Arabia yung magiging third place dyan kung sakasakali. So depende na yan sa magiging resulta ng laban ng China versus Jordan kung sino yung makakalaban natin sa crossover knockout stage para sa quarterfinals berth. So kung palarin tayo dyan guys, halimbawa manalo tayo sa either China or Jordan, ang waiting sa atin is Australia sa quarterfinals. So kung tama yung magiging prediction natin, Australia yung mananalo. Sobrang liit ng chances na matalo natin yung Australia sa quarterfinals. So kung makaabot man tayo ng quarterfinals, at least better finish pa rin ito compare sa last FIBA Asia Cup natin under Coach Jot Reyes na hindi tayo umabot ng quarterfinals. So yun lang yun mga bay. Abangan natin yung mga remaining games. Sana manalo yung Pilipinas kontra sa Iraq. And makapasok tayo ng quarterfinals kahit na Australia yung nag-aabang sa atin doon. Maraming salamat sa panonood.